Pangatlo, be committed to prayer. Sa verse 42c, they devoted themselves to prayer. The early church was a praying church. They understood that prayer is the lifeblood of the church. Their prayers were not only about personal needs, but also about the mission of God and the growth of the church. And prayer was a key part of their daily lives. Itong ginagawa ng early church na ito, sa ngayon wala pong nakakagawa. Bakit? Ang ginagawa ng mga early church, araw-araw nandun sila sa templo. Tayo, every Sunday, worship lamang. Magkikita-kita. No prayer meeting. No evangelization. Every Sunday lamang. Every Wednesday lamang. But church, wake up. Iba pa rin yung personal prayer natin sa Panginoon. Iba pa rin yung corporate prayer natin as a church. Ito yung ginagawa ng mga early church. They commit themselves to prayer. Araw-araw andun sila sa templo, nananalangin, nagsasama-sama, nananalangin sa Panginoon. Yung mga ibang simbahan, once a week, meron silang midweek, every Wednesday. Yung iba, meron silang prayer meeting. Yung iba, meron silang practice. Yung iba, maliban pa sa Sunday. Pero tayo, once a week. Church, wake up. Tingnan natin yung mga bagay na nais pagawa sa atin ng Panginoon. Committed prayer should be relational, not ritualistic. Iba po yung relational doon sa ritual. Committed prayer is relational, ibig sabihin, focusing on a personal connection with God, not ritual. Ano yung ritual? Memorize the Lord's Prayer. Tuwing manalangin ka, yun pa rin at yun, at yun, at yun, at yun, at yun lagi. That is ritual. Prayer is focusing on God. Kung may relasyon ka sa Panginoon, dapat may communication kayo. Huwag mong sabihin sa isang tao na okay ang relasyon ninyo kung wala kayong communication sa bawat isa. Communication ang susi. Kaya huwag mong sabihin may relasyon kayo ng Diyos kung wala kayong communication ng Panginoon. What kind of communication? Prayer, prayer, prayer. Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon. Committed prayer requires persistence. Pagpupursige. Kapag ikaw ay may commitment sa pananalangin, nagpupursige ka. Pursigido kag manalangin. Kapag ikaw ay nag-set na sinabi mo, itong oras na to, bawat gabi, ito yung oras na pakikipag-usap ko sa Panginoon. Anumang mangyari, yung oras na yan na sinit mo, makikipag-usap at makikipag-usap ka sa Panginoon. Na kahit anumang idistorbo, anumang hadlang, ito yung oras na para sa Panginoon. Ikaw yung magsiset ng schedule mo sa Panginoon kung anong oras ka makikipag-usap sa Diyos. At siguraduhin mo lang kapag ikaw ay nagbitaw ng commitment sa Panginoon na sasabihin mo, Panginoon, bawat gabi ganitong oras.
dapat tuparin mo yan. Commitment prayer requires trust. Kapag nananalangin ka sa Panginoon, dapat meron kang pagtitiwala sa Diyos. Ang daming pangako ang Panginoon. Pagtiwalaan natin doon ang Diyos. Panahon na naman ng eleksyon. Marami na namang mga pangako. Hindi mo masamang magtiwala sa tao sa mga pangako. Pero kung nagagawa mong pagtiwalaan ng tao sa mga pangakong sinasabi niya, binibitawan niya sa iyo, mas lalong, mas pagtitiwalaan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Commitment prayer leads to spiritual growth and empowerment. Kapag ikaw ay nananalangin sa Panginoon, ikaw ay lumalago spiritual at ikaw ay napapalakas, nagkakaroon ng anointing, nagkakaroon ng kapangyarihan ang ating Panginoon na dadaloy sa buhay ng isang taong mapanalangin. So we must commit ourselves to prayer. Yun yung pangatlong attitude ng taong may committed heart. According dito po sa early church na ating pong binasa. Pang-apat, sa verse 47, praising God and enjoying the favor of all the people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Be committed to worship. Maging committed ka sa pag-worship, pagsamba sa Panginoon. The early church was marked by joy and praise. Their worship was sincere, full of gratitude, and an outpouring of the joy of salvation. They worship together daily. Araw-araw yung ginagawa nilang pagsamba sa Panginoon, nakakatipon-tipon sila na sumasamba sa Panginoon both in the temple and in their homes. Hindi lamang sa loob ng templo sila sumasamba, pero pagdating sa kanilang mga tahanan, sumasamba pa rin sila sa Panginoon. Kaya ako'y humahanga sa mga pamilya na mayroon pong mga devotion sa kanilang mga tahanan. Kaya tayo po, maliban sa worship natin sa church, kailangan sa ating mga tahanan, mag-create din tayo ng mga worship. Sama-sama kayong manalangin mag-worship sa Panginoon. And I believe kapag nangyari yan, yung power ni God, mararanasan ng buong pamilya. Palakpakan natin ang Panginoon. We call out our Sunday gatherings as Sunday worship celebration instead of Sunday service. Bakit Sunday worship celebration? Because we are gathering in unity to celebrate the goodness of God in our lives and declaring the worthiness of God. Ano ba yung pagkakaiba, Pastor, ng praise and worship? Yung praise ba ito ba yung mabibilis na awit? Yung worship ba ito ba yung malumanay na awit? No! Praise is an expression of admiration and appreciation. Pwede mong sabihin, wow, ang galing ni Brother Freddy gumitara. Sana ganon din ako. You are praising that people. That someone. Ina-admire mo siya. Wow, ang galing, ang ganda ng boses niya. Ina-admire mo yung boses ng tao. That is praise. Ang praise pwede mong ibigay sa tao. Yung papuri pwede mong ibigay sa tao. Na ina-admire mo yung kagalingan niya, ina-admire mo yung bagay na meron siya. Pero kung nagagawa mong i-praise yung tao, mas lalo i-praise mo ang Diyos.
i-admire mo yung kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Sinong mahilig sa mga kabundukan? Pag napunta ka sa mga kabundukan, doon mo makikita, wow, ang galing ng Diyos! Galing ng pagkakalikha ng Panginoon, ang galing-galing talaga. Wow, mapapahanga kayo. Kaya sa mga testimony na naririnig natin, napapahanga tayo yung kagalingan ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon sa taong nagtitestimony. So you are praising God, you are acknowledging yung kabutihan, katapatan ng Diyos sa buhay mo. Now, ano naman yung worship? Worship is the deep, intimate adoration of God that includes celebration and declaration. Ibig sabihin, ang pagsamba, ito yung may malalim kang pakikipag-ugnayan sa Diyos na kinabibilangan ng pagdiriwang at dedikasyon o deklarasyon ng kabutihan at katapatan ng ating Panginoon. Worship is an opportunity for man to invite God's power and presence to move among those worshiping Him. Sa Old Testament, sa bawat daan, sa bawat lakad ng mga Israelita, nauna yung may hawak ng Ark of the Covenant. Then, yung worship team, sila yung nauuna. Yung Ark of the Covenant, dala-dala nila. Ibig sabihin, yung presence ni God andun. Salamat sa Panginoon. Dahil ang mga worship team ng City of God sabi, pagkatapos nilang tumugtog, wala sa kubo nagpipintuhan, andyan pa rin nakikinig ng salita ng Panginoon. Amen? Marami kasing mga worship team, pagkatapos nilang magpaawit, andun na sa labas ng church, nagpipintuhan. Worship team, hindi lamang ang ministry nyo, yung nagpaawit kayo, tumugtog kayo, but ang ministry nyo, hindi lamang dito. Tuloy-tuloy pa rin ang pagsamba mo sa Panginoon. Worship is focusing our attention to God. When you worship, dapat yung attention mo nakapokus sa Panginoon. Naranasan ko po as a musician, punta ako sa isang church. Ang tinitingnan ko, yung musicians. Pag musician ka, yung tainga mo, alam mo at alam mo na may nagkamali, alam mo at alam mo na hindi sila nagkasundo sa chords. Tapos ang style ko, pag mayroon akong narinig na gano'n, gumaganon na lamang. Alam na alam mo, as a musician. But the Lord rebuked me. Huwag kang ganon. Nagpunta ka doon para hindi mag-observe. Nagpunta ka doon to worship me. Amen? Amen! Nagpunta tayo dito para hindi mag-observe. Nagpunta tayo dito just to worship God. Kaya paghabang tayo po ay sama-samang umaawit ng mga papurit pagsamba sa Panginoon, we must focus our attention to God. Worship is in spirit and in truth. Ang pagsamba ay nasa espiritu at katotohanan. Ano bang ibig sabihin ng worship in spirit? Worship in spirit meaning, worship is not just about outward acts or rituals, but it must come from the heart. Because God is a spirit, then you must worship God in spirit. Your spirit and the Spirit of God dapat mag-meet doon sa pagsamba mo sa Panginoon. Kumbaga, ang pagsamba mo sa Panginoon dapat hindi pakitang tao. Ang pagsamba mo sa Panginoon dapat hindi plastic. Ang pagsamba mo sa Panginoon, genuine na genuine. Amen? Amen. Sumasamba ka sa Panginoon
Nakita mo ikaw na lamang yung hindi nakataas ng kamay, nakakita ka ganyan, para hindi ka masabihan, bigla ka na rin tataas. No. Kung ano yung leading sa'yo ng Panginoon, you must do it. Kaya lagi kong sinabihan ko ang worship team noon, huwag kayong gaya-gaya. Kung ano yung nakita nyong style ng ibang mga musician sa pinuntahan ninyo, huwag ninyong gagayahin. Tingnan ninyo. Find your langhap sarap. Jollibee, KFC, McDonald's, pare-parehong may fried chicken yan. Pero may kanya-kanya sila langhap sarap na kinaibigan ng mga tao. Ganon din kayong worship team. Dapat may kanya-kanya kayong sarap, may kanya-kanya kayong style para sa Panginoon. Amen? Ano naman itong tinatawag na worship in truth? Worshiping in truth means worshiping according to God's revealed word. Kung ano yung sinasabi ng banal na salita ng Panginoon na style ng pagsamba, then do it. Kung ano yung natin sinasabi, yung pagsamba mong dapat nakabase sa salita ng Panginoon. Ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon? And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Dapat, bago magsimula ang worship, dapat nakasit ng lahat. Hindi yung tatayo na yung MC, magsisimula, saka gagawin ng gitarista, magtitimpla pa lamang. Dapat tinimpla muna bago magsimula. Amen? Isip na natin lahat bago pa magsimula yung worship. Ngayon, we are preparing. Worship team, you are preparing ang tatlong gawain ng Panginoon. Hindi lamang just to perform, but tutugtog kayo para sa kapurihan ng Panginoon. Ang pagtugtog, pagpapagamit sa Diyos ay hindi pagalingan. Nasa commitment mo yan sa Panginoon. As long as you commit your lives, as long as you committed to God in worship, then gagamitin ka ng Panginoon. Ito yung mga attitude na gusto ng Panginoon. 4 lang, pero may pinapadagdag ang Panginoon. Be committed to your church. Anong sabi ng salita ng Panginoon? Psalm 127 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Once a week na nga lamang yung worship celebration natin. 6 days para sa'yo. Once a week, ilang oras lang, sometimes hindi pa natin nagagawa. If you love your church, you must protect your church. If you love your church, you must prioritize your church. Amen. Kung mahal mo ang pamilya mo, pinoprotektahan mo ang pamilya mo, hindi mo sinisira ng pamilya mo. We are family of God. We are one family of God. Ang taong hindi nagmamahal sa kanyang church, sinisiraan niya ang church na yan. Pero kung mahal mo ang church na kinabibilangan mo, be committed in the church. But how to be committed? How to be committed in the church? Your regular attendance and participation in the church. Amen? Amen. Amen. Kapag sinabi natin regular, dapat every Sunday, every gawain, andun ka. Hindi ka lang, basta hindi ka lang magkasakit.
Nakita nyo naman, kahit nilalagnat ako, kahit may trangkaso ako, kainit-init ang panahon, naka-Amerikana ako kasi giniginaw ako, di ba? I am prioritizing. Kahit tanghaling tapat, may lagnat ako, naka-Amerikana ako. Kasi ang pakiramdam ko, pag hindi ako nakapunta sa gawain ng Panginoon sa church para sumamba kasamang mananampalataya, kulang ang araw ko. Parang may hinahanap ang puso ko. Parang uhaw na uhaw yung puso ko. Yun yung pakiramdam ko. Then, if you love your church, participate. Ibig kong sabihin, ng participate, makiisa ka sa mga gawain ng Panginoon, makiisa ka sa mga plano, makiisa ka sa mga pinaplano ng church. Hindi ka dapat kontrabida. Amen? Salamat sa Panginoon. Sa City of God sabi, sa City of God, Balingkan Naway, walang kontrabida. Pati ngayon sa City of God, Pugo, wala na rin kontrabida. Kasi yung kontrabida, umalis na, nagkukontra na sa labas. Pero, ang sabi ko, pabayaan nyo na, huwag nyo nang pagulay. Ang sinisira niya, kinakalaban niya, hindi tao. Ang kinakalaban niya, ang gawain ng Panginoon. Church, sana itong message ng Panginoon, magtatapos tayo ng 1 ng Marso. Magtatapos tayo ng commitment ha. Ang dami nating napakinggan mga mensahe ng Panginoon mula sa mga pastors na ginamit ng Diyos to share the Word of God about committed heart. Sana ipakita natin ngayon sa Panginoon yung ating attitude that we have a committed heart. Tayo pong lahat ay tumayo. We must commit ourselves to worship. Hallelujah. Let's meditate the message of this song. Gusto ng Panginoon na every one of us maging worshiper. Ang hinahanap ng Panginoon, He is looking a true worshiper. Yung mga sumasamba sa Kanya sa Espiritu ng katotohanan. Sana kapatid, sa pagkahanap ni Jesus ng mga taong tunay na sumasamba sa Kanya, ngayong hapon matagpuan ka ng ating Panginoon Jesus. Yes, hallelujah. Oh, we glorify you. Oh, we praise Jesus. I abandon every distraction. My attention is set on you. My devotion, Jesus, my portion. My affection is set on you. I was made to worship. I was made for your embrace. I was made to worship. I was made to bless your name. I was bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to
Yes, Lord. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. I will bless. Hallelujah. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made Yes, to Lord. bless Hallelujah. your name. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Hallelujah. Kapatid, gawin mong panalangin ito sa Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. You are made to worship God. Yes. You can worship God even without instruments. Yes, Lord. You can worship God even without Yes. the accompaniment of any kinds of instruments. Yes, Lord. You can open your mouth Amen. Hallelujah. at magbigkas ng masalitang papuring pagsamba sa Yes, Panginoon. oh God. Magdeklara ka ng mga katapatan, magdeklara ka ng kabutihan ng Panginoon, just like the early church did. Yes. Hallelujah. Sila'y sumamba, sila'y nagpuri sa Panginoon. Araw-araw sila'y sumasamba. Araw-araw sila'y nagpupuri sa Panginoon. Nagbibigkas sila ng mga salitang pagsamba. Nagbibigkas sila ng salitang papuri ng mga kadakilaan, kabutihan, katapatan ng Panginoon sa kanilang mga buhay. I believe ng Diyos, tapat ang Diyos, buhay sa inyong mga buhay sa hapong ito. Yes. Kaya walang dahilan na hindi ka makapagpuri sa Panginoon. Yes, Lord. Walang dahilan na hindi ka makapag-commit na magpurit sumamba sa Panginoon. Yes, sir. Kapatid, natapos na ang ating series about committed heart. Yes. Nawa makita ng Panginoon na meron tayong attitude Yes. na tayo ay committed sa Kanya sa araw-araw nating mga buhay, hindi lamang every Sunday worship celebration, but in every day in our lives. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, we praise you, Jesus. Praise you, Jesus. We exalt your holy name, Yes, God. Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah. Praise. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. We praise you, Jesus. We lift up your mighty name. Precious Holy Spirit, continue to walk in our midst. Precious Holy Spirit, continue to stir the hearts of your people. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Oh, we glorify thy name. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Yes. Hallelujah. Oh, we glorify your name. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Oh, we exalt your precious name. I will shout your praise.
Magbigkas ka ng makatagang pasasalamat, papuri ka dahilan ng Panginoon sa buhay mo. Mula sa ikinatatayuan, open your mouth. Magbigkas ka ng mga pasasalamat, magbigkas ka ng mga katapatan, kabutihan ng Panginoon sa buhay mo mula sa oras na ito. Come on, wag po tayong mahiya. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are so great. You are so faithful, God. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. We exalt your holy name. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. We exalt your mighty name. We exalt your precious name, O God. We lift up your mighty name, O God. Hallelujah. We lift up your precious name. You are so great. You are so wonderful, God. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat sa hapong ito. Yes, Lord. Tinuturuan mo kami, Panginoon, ng mga pag-uugali, ng mga attitude na dapat naming taglayin bilang mga may committed na puso sa inyo, Panginoon. Tulungan mo kaming maitalaga ng buong buo ang aming buhay sa inyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magawa ang mga bagay na nais mo sa aming mabuhay. Tulungan mo kaming may talaga ang aming buhay sa pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami na may talaga ang aming buhay bilang isang mapanalanginin, maging prayerful na anak mo, Panginoon. Tulungan mo kaming matutong mahalin ang iyong gawain, matutong mahalin ang church na kung saan kami belong, Panginoon. Help us to become a worshiper, O God. Dahil ito ang nais mo, maging worshiper kami, maging tunay kaming sumasamba sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyong masalita. Salamat po, Banal na Espiritu. Patuloy mo kaming turuan ng mga bagay na nais mo sa aming mabuhay. Salamat sa inyong masalita. Salamat po, Panginoon, sa inyong lahat ng papuri, pasasalamat, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ito ang aming panalangin. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen.